Nanawagan na po si General Browner sa, siyempre, palagay ko, sa presidente siguro ito, o di kaya mismo sa House of Representatives, kasi diyan po magmumula ang ang pondo para sa lahat ng ahensya ng gobyerno, no? Diyan po magmumula ang pondo. Ito ho, sabi ni General Browner, mga kababayan, tungkol po ito sa sa modernization po sa AFP. O ito, sabi niya, nanawagan si General Browner o General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff ng AFP sa Kongreso, kita nyo na, at Senado na suportahan ang pagpasa ng bagong AFP Modernization Law at ang pagtaas ng defense budget sa bansa. Nako, humihingi po na karagdagang budget ang AFP, mga kababayan. Nakulangan. Basta ganyang mga usaping pagtataas ng pondo, nakakatakot ho yan, mga kababayan. No? Hindi na po tayo basta-basta nagtitiwala Basta usaping pera, naku po, lalo-lalo na issue di umano itong AFP na mayroong diba? Dahil doon, na-quote nila tayo, na-post nila tayo sa ating, sa kanilang social media platform, sa pahina ng kanilang Facebook. Na-quote nila tayo. Kinote nila tayo, kinuha natin yung article sa Net25, yung video sa Net25. Tapos, ako ang inilagay na picture doon. Nanawagan na, mga kababayan, si Browner. Wala na, Browner. Wala na maibibigay na pondo sa inyo ang administrasyong bangag kasi pinaghati-hatian na. Di ba, mga kababayan? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Junior, utang dito, utang doon, utang kay Amerika. Ewan ko na kung nakautang sa Amerika. Sa World Bank, meron na di umano siyang utang na naman. Sa Japan, nangutang din po sa Japan. Bilyon-bilyon po ang halaga. Yung mga nanakaw po, mga kababayan, na halagang trilyon, anak ng isti talaga itong mga kawatan na ito. Ipinangutang na naman po niya sa iba't ibang bansa para matapalan po yung mga ninakaw. Hindi niya kayang habulin yung mga magnanakaw, kundi mangungutang siya para matapalan yung mga ninakaw. Kita nyo kung gaano kabangag. Di ba? Yung mga kawatan, ayun, nasa laya. Nagpapakasaya, bit-bit ang mga ninakaw nila. Pinamili ng mga chopper, kung ano-anong mga magagarang kagamitan tulad ng yate. Di ba? Nagpapakasarap sa mga perang ninakaw nila, mga kababayan. Ngayon, wala na magamit ang gobyerno, administrasyong bangag, wala na magamit. Anong gagawin niya? Mangungutang siya. Pisti talaga, mga kababayan. O ano daw ang layunin ni Browner? Basahin ko lang ng kapiraso, mga kababayan. Ayon kay Browner, layunin ng Pilipinas na palakasin pa ang kakayahan ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng mas maraming barkong pagdigma at fighter jets upang mas maprotektahan ang ating soberanya at pambansang seguridad. General Browner, kung di ako nagkakamali, nasimula na po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang AFP modernization. Marami nang nabili ang administrasyong Duterte na mga bagong kagamitan pang sandatahang lakas. Hindi lang ipinagpatuloy ng amo mong bangag kasi inuna nila ang pagkalkal sa kaban ng bayan. Di ba? Ngayon, nagkukumahog na sila. Natataranta na sila, hindi na nila alam kung ano gagawin nila. Solusyonan ang gasolina, magbigay ng subsidiya sa mga chopper,
modernization sa AFP, maghagilap kung saan maghanap, makabili ng krudo. Oh. Ang dami problema ni Junior. Tapos di umano, meron pang stage 4. Yung ganyang sakit po, mga kababayan, pagka may stress ka, lalong lumalala. Nako. Kaya, maaaring tama yung sinabi ni Eloy Bogres, mga kababayan, na baka daw mategi na. Baka daw mategi na. Hindi naman po tayo nananalangin na mategi na siya, mga kababayan. Ang may control ho niyan, siyempre, walang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Nakikinig lang po tayo at nakikibalita sa mga kapwa natin DDS. Natataranta na ang AFP. Ngayon pa sila magpapapogi. Ang tagal mo na dyan, Browner. Wala pa kayo nagagawa, di ba? Kasi amo mo, wala pa rin nagagawa. Ang ginawa nyo lang, ang kaya nyo na ipagmalaki, yung mga EDCA site na dagdagan, wala namang silbi. Baka maging mitsa pa yan ng kaguluhan, madamay pa tayo sa kaguluhan ng gitnang silangan. Hindi nag-iisip yung bangag mong amo. Akala siguro, kung may EDCA site tayo, uunlad ang ekonomiya kasi may mga kano. Putangin na. Pahirap pa yan sa atin, wala namang silbi ang mga yan. Ito ba isang balita, mga kababayan, dami pang lumalabas ngayon sa social media. Itong tungkol po sa mga karma o sumpa ni Cara David, mga kababayan. Parang unti-unti na natutupad talaga, no? Yung iba nangategi na. Yung iba may mga sakit na stage 4 na daw. Yung iba naman, mga bagong balita, tegi na rin di umano. Ito po yung kumakalat ngayon sa social media. Ito ay pakita ko. Ayan, nakikita nyo na po. Pasahin ko na lang ho rito. Hindi ko, ito kalaruin natin hindi po natin ito na sinasabing totoo ito nangyari. No? Hindi pa po natin ito kumpirmado, sa madaling salita. Pero ito ho kasi ngayon, ang usap-usapan sa social media, kailangan malaman po ninyo kung ano pa trending ngayon sa social media. Yan, di ba? Tayong mga mahilig sa social media, naghahanap tayo kung ano ang trending. Ito ho, di umano isa sa mga trending. Ayan nakikita niyo naman po. Rest in peace na Cara David, ikaw talaga, ang talim ng dila mo. News update. Hindi, ulitin ko. Hindi ko sinisigurado to Nagbabasa lang ako. Confirm na di umano ang pagpanaw ni Kong J. Ito ay sinekreto ng pamilya para hindi di umano mabash ng netizen. Kayo ba naniniwala na totoo ito, mga kababayan? Ako, hanggat wala pa pong mga konfirmasyon mula sa mismong pamilya nitong kongresistang ito, mahirap pong maniwala. Kwento-kwento sa social media yan. Masarap pakinggan yung mga comment ba, o masarap magbasa ng comment na sang-ayon po sa kagustuhan natin, no? Tulad na lamang po nitong ito, kung totoo ito, totoo ito. Kung hindi, di wala. Di ba, mga kababayan? Kayo ho ba? Tanungin ko ho kayo, sang-ayon ho ba kayo dyan? Ayan. Sang-ayon ho ba kayo dyan, mga kababayan?